ano, ay yung mga mabibigyan ng gantimpala. Okay, mabibigyan ng gantimpala. Ang tanong, ano, pagbalik ng Panginoon, okay, may gantimpala kaya tayo na matatanggap? Hello? Meron kaya tayong pasalubong galing kay Jesus na may pagbalik? Yung mga pumupunta nga ng abroad, inaabangan natin pagbalik nila, di ba? Pagbalik nila, meron ka bang pasalubong? Ha? Di ba, ang daming dumadating mula sa abroad? Tama ba? Binibigyan ba kayo? Hindi ano? Hindi. Hindi naman kayo kamag-anak. Bakit ka bibigyan? At sa isa pa, hindi naman kayo kilala. Oh. Dati no, basta pag dumating ano, mga taga-abroad, ano yung magdala-dala nila? Chocolate, ano pa, sabon. Colgate. Yung Irish Spring, ano? Lotion. Actually, naligo ako. Ngayon ang gamit ko kasi minor galing Dubai. Galing Dubai. Pero ngayon, ano, wala nang silbi pala yung mga sabon nila galing sa abroad. Mas maganda pa yung mga sabon na produkto natin dito. Ano, huwag kayo masyado mainggit. Oh. Pero ito, mga kapatid, pagdating ng Panginoon, may mga tao na bibigyan ng gantimpala. Amen? Oh. At alam mo ninyo, ang gantimpala, mga kapatid, ay hindi basta-bastang gantimpala galing sa Panginoon. Kasi gantimpala ito. And I believe you will appreciate, ano ho, yung gantimpala na yan. Oh. Ang gantimpala na yan ay hindi po pansamantala. May galing na abroad, binigyan ka ng chocolate, sandali lang, wala na. Ano, maalala mo ba yung anong, kung kinain mo, wala na. Oh. Oh. Pero, meron ding tao, pangalawang klase ng tao, pagdating ng Panginoon, yung mga mawawalan ng gantimpala. O yung una, dalawa ang gantimpalaan. Yung pangatlo, kinuha yung ibinigay sa kanya. Kaya nga, meron mga tao na mawawalan ng gantimpala. Oh, palain mo yan. Imbes na, boss, salamat, dumating ka. Ano ho? Oh, mamaya kinuha pa pala yung ano meron ka. Ano ho? Saan ba makikita yan? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Oh, ito yung reference natin dito para makita po ninyo. At talagang merong mawawalan ng gantimpala pagdating ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 3. Oh. O, sisimulan kong basahin dito, ha? Oh. Sabi ng Biblia, verse 9, chapter 3, verse 9. For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. Okay. Oh. We are laborers together. Ang kausap dito ay ang mga sumampalataya kay Kristo. Amen? Ano? Yung mga kinilala na si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon. Ngayon, hindi ka kasali dito sa sulat na ito kung ano, kung hindi mo pa tinanggap si Kristo Jesus. Anong dapat mong gawin? Ano, dapat mo lang gawin ay magpakumbaba. Ano, tanggapin na ikaw ay isang makasalanan. At kailangan mo si Jesus. Kailangan mong magpakumbaba, magsisi sa iyong kasalanan at tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Dahil sabi niya ng John 1:12, kung tinanggap mo si Jesus, ikaw magiging anak. Ano ho? Ikaw ay maliligtas. Ayon sa John 3:16.
whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay? At pagbalik ng Panginoon, kapatid, ituturing ka na isang yung manggagawa na pinagkatiwalaan habang nandito tayo sa lupa. Okay? Kasi nga habang nandito tayo sa lupa, tayo yung mga katiwala ng Panginoon. Tama ba? Pinagkatiwalaan tayo ng mga talento. Hindi ka binibigyan ng kakayahan ng Diyos na walang responsibility. Because pagdating ng Panginoon, we will give account sa harapan ng Diyos. Magbibigay sulit po tayo. Sabi niya dito, sa verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. And if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay. Meron pala tayong mga gawain. Okay. Kasi po pwede naman tayong maging busy. Ako bilang pastor, pwede akong maging busy. Pwede naman ako maging busy. Pero binigyan na kasi ako ng Diyos ng kakayahan. Kakayahan na magturo. Yan ang utos sa akin ng Panginoon. Pero at the same time, pwede naman akong gumawa ng ibang bagay. O gaya kaninang umaga, nag-welding ako. Pwede ko lang sabihin, very busy ako. Ayaw ko mag-Bible study. Pero hindi yan ang nais ng Panginoon, mag-welding ako. Nais siya mangaral ako. Tama ba? Ang dami po pwedeng mag-welding. Hindi naman lahat ng welder gustong mangaral ang Bible. Ano sa tingin nyo? Lahat na lang mga pastor, mag-welder na lang. Di wala na. Mangangaral, di ba? Kaya kinakailangan, gawin natin kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin. Tama po ba? Ngayon, magbibigay ako sulit sa kanya pagdating niya. Sabi niya, anong ginawa mo? Nag-welding po. Di ba sabi po mangaral ka? Wala tuloy natuto. Wala tuloy nakarinig ng aking salita. Puro welding ang ginawa mo. Ang dami nga bakod na gawa. Yung nagawa ko railing. Welding. So yung makita? So yung magpagawa? May sample. Picturean mo nga. Hindi yun ang aking trabaho. Magbibigay sulit ako. Kapag ang ginagawa ko ay hindi yung nais ng Panginoon, ang sabi niya dito, kung pwede naman, ang trabaho natin ay nasa kategorya ng gold, silver, precious stones. Meron naman yung tinasabi niya na ang trabaho natin, ang binibuild natin ay gamit ay kahoy, dayami at stubble. Ano ba yung stubble? Yung mga po pwedeng masunog. Okay? Pero pagdating ng Panginoon, susubukan lahat ang ating pong mga gawa sa pamagitan ng apoy. At ang apoy na yan, susubukan yung trabaho natin sa pamagitan ng apoy. Hindi yung katawan. Yung trabaho ang itetest. Kapag nasunog, sabi niya, wala kang ano ang natira doon? Kapag kahoy. Abo. Wala, aanin mo yung abo. Walang silbi. Pero sabi niya, kapag yan ay ginto, silver, or precious stone, kahit idaan mo yan sa apoy, lalong kikinang. Ibig sabihin mananatili. Ito ay
ay tiyak, ano ho, re-reviewin ang ginawa ko natin. Okay? Re-reviewin ang ginawa natin. Kaya nga nais ang Panginoon, mapakinabangan ang mga ibinigay niya sa atin na mga talento. Hindi ko alam kung anong binigay ng Panginoon sa inyo. Okay. Pero binigyan ako ng Panginoon ng kakayahan na mangaral. Kapag hindi ko yung gagawin, susubukan sa pagdating ng Panginoon. At kapag naging busy ako sa iba, ano ang sasabihin niya? Sayang, meron ka sanang gantimpala. Ano ho? Pero dahil nasunog ang iyong gawa, ano ho? Ano kayang ginawa ko? Ano ho? Magtayo din ako ng patahian ng ganito. Doon. Tapos mamaya, mapabayaan ko na ang church. Maaaring lumaki. Diba? Basta maging masipag ka lang, lalaki naman ang negosyo. Diba? Sipag. Tapos siyempre, daanin mo yung sa karunungan. Ano ho? Papay-rating ko yung magagaling sa inyo na mananahi. Kukunin ko. Saan naman magagaling? Doon kayo. Lalaki ang negosyo. Pero darating ang Panginoon. Tama? Darating ang Panginoon. Saan ka naging busy? Saan ka naging busy? Ay naging busy ako, patahian. Di ba yung Panginoon, dumati naman ang building. Kapag patayo ako ng building, hindi yan. Walang silbi yan. Ay importante kaluluwa. Diba? Kaluluwa na maabot ng salita ng Panginoon. Ina-example ko yung trabaho ko. Na hindi gagantimpalahan, masusunog ito. Kaya nga mga kapatid, pagdating ng Panginoon, meron yung gagantimpalahan, meron yung ano tawag? Yung mawawalan ng gantimpala. Pag nasabi natin mawawalan ng gantimpala, meron na sana, kaya lang ano ginawa? Kinuha. Hindi ibinigay. Diba? Nag-expect, pero hindi binigay. Okay? Ang dating ng Panginoon. Okay. Sabi niya dito, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Ibig sabihin, mawawalan siya. But he himself shall be saved. Ibig sabihin, ligtas pa rin siya. Hindi ito patungkol sa impyerno. Ang impyerno mga kapatid, para doon sa hindi tumanggap kay Jesus. Ang mga pinagkatiwalaan, ligtas nga. Ligtas sa impyerno. Kaya lang, alam niyo mga kapatid, walang gantimpala. Example dito. Lahat maaring sa katapusan ng pag-aaral, lahat ay gagraduate. Lahat ay gagraduate. Pero hindi lahat ay makakuha ng ano tawag doon? Honor.